local government units at saka mga NGOs, mga foundations na katuwang natin. So pwede silang makipag-ugnayan no, sa ating mga opisina sa Cebu, sa Isabela, sa ating mga staff na na-assign no, sa iba-ibang lugar at sumulat no, sa Americare sa Philippines. So meron tayong email. So kung may concern sila, sumulat lang sila sa Philippines at americares.org. So Opo. ilan lang yun. Director, may buntag. Dito po sa inyo pong mga kits na binabahagi sa ating mga kababayan, may iba-ibang lengguwahe ba yan bukod sa English or Tagalog? Kasi alam mo naman na meron din tayo, marami ding naapektuhan ng bagyo, lalo dyan sa Visayas, sa Mindanao, kumbaga kung ano yung mother tongue nila po doon. So meron tayong tatlong ginagamit na dialects dito. So meron tayong Tagalog, meron tayong Cebuano, at meron tayong Ilocano. So tuwang-tuwa yung mga partners natin sa Visayas at Mindanao kasi meron tayong Cebuano, so mas madali siyang maintindihan, no? At sa Ilocano area like Isabela, so meron tayong mga Ilocano na mga posters at mga pamphlets na ginagamit doon. How about mga Bicolano? Meron na rin mga Bicolano? Kasi alam naman natin, dito sa Bicol, tagasaluyan ng mga bagyo din minsan mula sa Pacific Ocean. So, pwede silang gumamit ng Tagalog, no? Pero ang focus muna natin ngayon yung mga nasa areas kasi ng Region 2, no, na laging binabaha at saka binabagyo din at saka Visayas and Mindanao area. So, yung Bicolano, baka sa susunod yan. Opo. Director, nabanggit nyo nga po, no, yung pag-umpisa ninyo talaga, yung pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan sa buong mundo ata na naitala, no? Meron po ba kayong parang pag-aaral, comparison mula sa mga nakalipas na klase ng kalamidad hanggang sa kasalukuyan na medyo, kasi nabanggit ng Pangulo natin na dapat i-embrace na natin itong new normal. Sa inyo rin, kasi mas more kayo doon sa mga kababayan natin na naapektuhan, nandun talaga kayo, hands-on kayo, nasa frontline kayo. Ano bang malimit ninyong naririnig na parang lumulubha na, usual ba ang mga kalamidad sa kanila? So, meron tayong naobserbahan ngayon na mas malakas na yung ating mga bagyo. So, last year we have a parade of super typhoons, no, towards the end of 2024. At syempre, lumalakas yung init ng panahon. So, meron tayong extreme heat, especially during summer. So, maabot na tayo ng more than 40 degrees, no, sa ating heat index. So, kailangan na natin ng mga makabagong tools, no? So, kaya nabuo natin yung ating Climate Resilience Toolkit. Kasi dati naman, hindi naman marami ang nahi-heat stroke. Dati naman, hindi naman marami ang namamatay, no, sa mga may sakit. Kasi ang heat stroke, may epekto din siya doon sa may mga dati ng sakit kagaya ng hypertension. So yung iba nagkakaroon ng stroke, no? Dahil sa sobrang init ng panahon. So may mga ginagawa tayong mga hakbang, no, dito sa toolkit na sinishare din natin sa ating mga communities at saka mga patients na dapat halimbawa pag summer, lagi kang may dadadalang tubig. Kasi matindi na ang init ngayon, hindi kayang labanan natin, no, kung wala tayong tubig. At syempre, magkaroon tayo ng mga activities, no, doon sa panahon na hindi masyadong matindi ang init. So, for example, ngayon, yung ating mga pagbabakuna, ginagawa na sa umaga, no, sa umagang-maga. Kasi pagdating ng alas 10, no, hanggang alas 2, yun ang kainitan. So, hindi rekomendado na magkaroon tayo ng mga activities sa ganong mga oras. So, mas maaga na ang ating mga program. So, kung meron man. Opo. So, nakikita nyo pa rin po, sir, na epektibo pa rin yung kagaya ng pamamaraan na yan, na information na dissemination para madagdagan yung kaalaman. Kasi, meron din ako nakakausap ng mga biktima. Alam mo yung parang
Sa isip kasi nila, hindi kami dinadaanan ng bagyo. So, bakit kami maghahanda? Hindi nga namin alam kung ano yung signal number 1, signal number 2, ganyan. Kasi bihira lang sa kanila, no? Tingin mo, magbabasa pa rin sila dyan? Kasi meron ding iba na ang kanilang basehan para sila matuto, dapat ma-experience muna nila. Sa inyo po? Yeah, so ang bagyo ngayon, minsan yung dating hindi dinadaanan na rin. So yan ang isang epekto ng climate change. So dito sa project natin, yung mga health centers, binibigyan sila ng mga tools para magamit yon. So while hindi lahat ng tao pumupunta sa health center, meron tayong mga health education and promotion activities na dapat ginagawa ng CDRRMO at saka ng ating or yung mga DreamOs natin sa buong Pilipinas tungkol doon sa paano maiwasan. So epektibo talaga yung ating information dissemination kasi doon lang natin makikita kung paano natin maiwasan yung mga sakuna. So tuloy-tuloy ang ating information campaign, no? So mas lalo na ngayon na meron tayong mga tools like yung mga posters, meron tayong mga pamphlets about or community tips, no, tungkol sa mga baha. So kailangan i-remind kasi natin na maya-maya din yung ating mga kababayan kasi minsan nakakalimutan. So for example, ngayon na merong baha, so marami pa rin tayo nakikita na nagsiswimming sa baha ng mga bata or lumulusong sa baha na walang protective gears. So, napaka-importante nun kung gusto nating mapababa yung bilang ng mga, for example, yung leptospirosis at saka iba pang sakit. Opo. Director, ano ba yung common na hinaing ng ating mga kababayan na naapektuhan, lalo na yung mga nakakasalamuha po ninyo, common na hinaing nila talaga? So, sa ating water sanitation and hygiene na program, so unang-una, yung mga nasalanta, kadalasan sa kanila, nawawalan sila ng mga gamit. So for example, na baha. So, nadala ng baha yung kanila mga gamit. So kailangang mabigyan sila ng suporta like hygiene kits, no, mga water kits, no, para sa mga areas na contaminated yung kanilang tubig. So, yan ang kanilang unang-unang kinakailangan, no? Pagkatapos ng floods and typhoons. At syempre, meron tayong mental health and psychosocial support. So, nakikita din natin na hindi nabibigyang pansin, no, ang epekto doon sa mental health ng ating mga kababayan. Kasi, for example, nakaranas ka ng ganun kalakas na mga hangin, nagkakaroon ka ng fear, nagkakaroon ka ng anxiety. So, binibigyan natin ng pansin through our psychological first aid naman. Lalo na po doon sa mga bata, kasi naalala ko dati, ang SMNA rin, merong SMNA Foundation. Kapag gumagawi kami doon sa mga lugar na apektado ng ang dami rin mga bata dyan, no, na musmus pa lang, nakikita nila itong mga paghihirap na ito. Kaya marapat namin na magdala talaga ng mga laruan, mayroon talagang separate na programa sa kanila para at least man lang matanggal yung stress na dulot nito. Pero how about po dito po sa ating responsibilidad ng government na nakikita nyo po? Kasi alam natin, may itong mga inililikas na mga kababayan natin, minsan nakatira sila sa mga peligrosong lugar na nandun naman sa mapa ng mga lokal na pamahalaan ng gobyerno natin na nakalagay doon sa geohazard map na gawa rin ng DNR. At alam na hawak na ito ng mga lokal na pamahalaan. Pero still, medyo either mahirap sa kanila maitupad ito kasi maraming mga factors po, Director, no? It's either ayaw nila magalit yung mga constituents nila, baka hindi sila maboto. O di kaya wala rin silang paglilipatan kung ano mga pabahay. Mga ganun po, alam nasa flash flood prone area, landslide prone na area, nandoon na sa mapa. Ang problema, medyo petics lang din yung ilang mga, hindi naman lahat ng opisyal, pero mayroon talaga na
hindi rin parang napapabayaan lang na tumira doon at dumami yung mga residente doon na kahit peligroso na po. At ito yung mayat maya, every now and then, merong mga pagbaha, sila din yung laging nililikas at sila din yung laging tinutulungan po, Director. So dapat talaga magkaroon ng mga policies, no? At yung mga policies natin ma-implement doon sa local government units na papaano natin gawing resilient yung ating mga communities. So isa dyan yung disaster preparedness, no, and risk reduction. So pag kakaroon ng mga training para sa ating mga barangay, no? So dapat matuto yung ating mga barangay officials doon sa mga challenges na kinakaharap nila. At syempre, meron tayong mga pamamaraan, no, na paano maiwasan ito. Yung policy kailangang mas stronger at maging accountable yung ating mga officials, no, tungkol dito sa ating disaster preparedness and risk reduction na measures, no, para talagang masagawa natin yung mga dapat gawin, no, sa ating mga communities, lalong-lalo na doon sa pagdipat ng mga kabahayan. So dapat kasi hindi na tayo nagtatayo ng mga bahay doon sa mga areas na like malapit sa ilog. So pag swell yung mga rivers natin, so kailangan talagang umalis sila doon. But dapat hindi na nilalagyan ng bahay. So yung ating mga zoning at saka proper implementation, no, ng zoning ordinance kailangan gawin. At syempre maging accountable din yung mga officials natin for those. Opo. Sa inyo pong pag-aaral, kung meron bang po, Director, meron bang bansa na abot sa punto na, kasi halimbawa, ganyan, mga information, no, na binibigay, tinuturuan yung mga tao, paano yung mga dapat gawin, na abot sa punto na talagang super resilient na talaga sila, na kumbaga less na yung ating yung mentalidad nila na bago na rin sa pagpipili kung saan sila magtitirik ng kanilang bahay, disiplina sa kanilang pamilya, kasi ngayon kaya nga namamahagi pa tayo ng ganyan kasi medyo nakikita natin kulang pa rin sa kaalaman yung ating mga kababayan. Pero nakikita nyo rin po ba na abot sa punto na well-informed na yung ating mga kababayan, lalo na dito sa Pilipinas? Kasi ang Pilipinas, malimit talaga tayo nagkakaroon ng kalamidad at malaking halaga ng pinsala ang every year ang nawawala sa atin. Unti-unti naman tayong umuunlad doon sa pagpapatupad ng ating disaster risk reduction and management program. Nung araw kasi wala tayong mga ganong opisina sa mga local government. So, meron na tayo ngayon, no? At yung iba, wala pa. So, dapat magkaroon na talaga ng opisina or mga permanent na mga items. Kasi yung iba, sa kaalaman ko, hindi pa siya regular. So, puro job order lang, no? So, kailangan magkaroon talaga tayo ng permanent offices ng disaster risk reduction and management offices sa lahat ng mga local government units. At dapat bigyan natin ng pansin yung preparedness lalo. So nakita natin noong mga nakarang araw, nagkaroon ng tsunami alert, no, sa Japan. So ano ang nakita natin doon? Ang bilis ng responde ng mga authorities ng Japan. So nakapag-evacuate ka agad ang ating mga Japanese citizens doon sa mga areas na Parang declared naka-program as- na? Oo. Kung So, ano yung kanilang gagawin? parang nasa sistema na nila. Kasi sa Japan, bata pa lang, tinitrain na sila kung ano ang gagawin mo. No? So kapag nakarinig ka na ng warning signals, so kapag meron ng tsunami alert, alam mo na kung saan ka pupunta. Pero meron na ba yan sa basic education natin? Hindi ko alam kung ano, kasi nung nag-aaral ako, wala akong ganyan narinig. Nalalaman mo na lang yan kung ikaw mahilig makinig sa mga balita. Actually, isa ako doon sa mga
nag-involved, no, sa ating preparedness sa mga schools. So I was working before with another humanitarian organization. So nagkaroon kami ng mga discussions at saka meetings noon. In fact, nagkaroon ng isang workshop para sa mga nagde-develop ng curriculum sa DepEd kung paano i-integrate yung ating disaster preparedness and risk reduction doon sa mga school curriculum. At naumpisahan na yan. So sana tuloy-tuloy pa at sana ginagawa pa hanggang ngayon. Yun nga, kasi yung mga first world country nga na, halimbawa, kagaya ng Japan, bata pa lang, nabanggit mo, tinuturuan na. Tayo rito, nagtatampisaw sa tubig baha, yung mga bata natin dito. hindi alam na ang peligro. So, bilang panghuli na lang, mula sa akin, Director, paano ba maka-avail yung ating mga kababayan? Pwede ba sila mag-walk-in? Paano ba nila ma-avail yung mga benepisyo mula sa inyo pong grupo? So tayo nakikipagtulungan sa mga partners. So yung mga local government units at saka mga NGOs, mga foundations na katuwang natin. So pwede silang makipag-ugnayan, no, sa ating mga opisina sa Cebu, sa Isabela, sa ating mga staff na na-assign, no, sa iba-ibang lugar at sumulat, no, sa Americare sa Philippines. So meron tayong email. So kung may concern sila, sumulat lang sila sa philippines@americares.org. Alright. Siguro, Director, huling mensahe na lamang po ninyo para sa ating mga kababayan. Baka may mga hindi pa kami naitanong na dapat pong malaman ng ating mga kababayan ngayong umaga na ito bago lang po tayo magtapos. So sa ating mga kababayan, masasabi ko lang mag-ingat po tayo. Tuloy-tuloy pa yung ating habagat at yung ating mga bagyo. So panahon ngayon ng mga disaster at tayo po ay may dapat na alamin, no, tungkol sa paano natin mapaghandaan at paano tayo paano natin maiwasan yung mga sakit, no? So kailangan po ng participation natin sa lahat ng mga programa tungkol sa disaster preparedness and risk reduction. So tayo po ay maging alerto, no, sa lahat ng panahon. In fact, meron kaming jingle ngayon para sa aming climate and disaster resilience na laging handa. So always ready. Ayan. So yan po ang ating mensahe sa lahat ng nanonood dito sa ating programa. Thank you, Director. Good luck po and God bless po sa inyo at ng Americares Philippines.